Okay, G. Sino mauna? I vote Fee. Go, Fee. Kasi Nepo baby ka eh. Ikaw lang yung alleged Nepo baby. Ikwento mo na yung minahal mo sa shoot. Total, nag-confess ka na nung press ko. Uy! Ay, grabe. Oh my God, oo nga. Gusto ko marinig yan. Sige. Ano? Balit. I-shooting shota na natin tong episode na to. Ano kayo? Nag-message siya kasi baka... Ano sabi? Mahal ka rin na. Hindi. Ang umabot sa akin, sila daw yung lumalapit sa kanya. As in, sila, hindi lang siya. Sila ang lumalapit sa akin. Kambal kasi sila. Ay, Wow! Oh my God. Hindi. Wait lang. B1 and B2. Julio at Julia. Jabong twins ba to? Ago din Luma. George and Jai? Hindi kasi. Ang luma. Hindi kasi may castmate kasi kami na as in, sila, kambal. Ganyan. Alam mo, kung napanood nila yung trailer, alam na ko sino. Oo. Tatlo kambal namin. So, nag-confess ako nung press con. So, I think alam naman nila. I mean, yun nga, yung isa din kasi doon dading. Tapos yung isa doon, anong tawag dito, straight. So, si Phil, ayun, mabait lang kasi talaga siya. Tapos, yung pag nakatayo ako, tapos nagkukwento ako, ganyan. Ayaw niya akong nakatayo, ganyan. Pero, tapos bibigyan niya akong upuan. Nakakarupok yun, yung bibigyan ka ng upuan. Tapos parang meron kaming isang desk lang na pag-uusap. May isang desk, magkausap lang kami sa IG. Tapos nabanggit na, yun, gusto ko ng chocolate, ganyan, blah, blah, blah. Tapos, nung nag-taping kami, may dala talaga siyang chocolate. After a few days pa yun. So, hindi ko naman ini-expect na maaalala niya yung mga ganong usapan. Tapos, hinabol niya pa yun yung chocolate. Ibibigay ako sa yung chocolate, ganyan. Kilig na kilig. Alam mo, Fee, hindi mo ba na-consider, baka naman magalang lang siya sa matatanda. Tsaka partida, ayaw pa niya sabihin niya nung una, ha? Ayaw niya ikwento. Oh. Na hindi. Na-consider ko naman yun na mabait lang naman talaga siya. Pero kasi, di ba, masaya yung meron kang crush sa set, yung mga ganyan. Parang, ano ba yan? Ganyan. Umabot na shooting shota, hindi? Hindi. Kasi ganito yan. Siyempre, Sabihin yung, ano muna ang shooting shota? Ano ang shooting shota? Phenomenon na nangyayari lang sa film industry. It's an epidemic. Shooting shota. Yes. Ano ang ibig sabihin ng shooting shota at bakit nagkakaroon ng ganyang epidemya? Ang shooting shota ay cameraman. Charot. Sila Another term for cameraman. Madami na pong. Ano nga? Ano yung shooting shota? Ano nga daw? Ikaw magkwento, Fee. Dami ka niyan. Yung shooting shota po, di shota mo lang siya shooting. Pagkatapos ng shooting, wala na. Ganyan. So, yun, dapat dapat hindi talaga doon lumalalim, ganyan. Kung ganun lang. Wala nang ibang paglalim. Kasi dapat visual. Gising pa yung mga bata. Oo, kailangan visual. Oo. Totoo. Ako. Eye candy. Minsan candy. kasi hindi naman nagiging shota, pero parang lang. Happy eye crush, candy. ganyan. Pero, happy crush. Pero hindi yung shooting shota. Hindi crush yun. Diba? Hindi naman yung shooting Shota shota. nga eh. Ha? Ba't ako galit? Pero kapag committed kayo, kunwari may jowa kayo, ganyan, tapos may asawa, di ba parang weird yun kung may shooting shota? Diba? Shooting kabet yun. Malay mo naman aprobado nung jowa. Pwede naman, lalo na kung pandemic yun. Open tawag- relationship. Okay. Hindi, tas yung Ganun ba yung pandemic. nangyari Tawag sa'yo, doon Roy? camaraderie. Ang tawag doon Ganun ba yun? brotherhood. Ganun ba yung nangyari sa'yo, Rod? Isa siyang another word for multi-level marketing. Charot. In-apply mo. Bakit? Saan ba kayo nag-shoot? Saan kayo nag-shoot ng Norway. How to Slay?
Oo, kita nga. Oo, nakita ko yung ganda ng Norway doon na. Pero bakit parang masyadong mabundok? Norwegia. Sagada tapos sa Universal Studios ng Pilipinas, Rizal Province. Wait lang, di ba hindi ito yung original na title? Iba yung title mo dati. Iba. Yan ba? Yes. Iba pa. Ang title dati Wanderlust. Pero kasi parang laging nababarok lahat ng tao. So in-adjust ko na. Never tumama minsan Wanderlust, minsan Wanderlast. So, bago pa magkano. Ang ganda ng bagong title, I must say. Actually. O ito sa shooting ng Sunshine, yung film namin with Maris, isa sa mga last na shooting days. So, yung location, very bare. Gusto ko yung parang siya, labas siya ng bahay. Tapos, sabi ko kay Ero, yung production designer namin, gusto ko sana merong mga bulaklak. Kasi nagbigay ako ng peg. Tapos, gusto ko may mga bougainvillea na, alam mo yun, parang usual na bahay, di ba sa Pilipinas na merong pa-bougainvillea sa labas, ganyan. Tapos sabi ni Ero, sabi niya, Direk, wala na po akong budget for additional na bougainvillea. Kasi ginamit ko na sa ibang requirements sa loob ng bahay. Tapos sabi ko, gusto ko talaga merong bougainvillea. Kasi, basta, gusto ko yung, ganun yung design na naiisip ko. Tapos, hindi ko alam kung ginagawa mo to, JP, pero kasi, minsan, kapag wala talagang kasi may allotted budget lang for certain departments. Pag gustong-gusto ko talaga yung isang requirement, tas additional ko lang naman, ako yung nagbabayad. Minsan talaga kapag gustong-gusto ko yung requirement, kunyari, gusto ko ng drone, wala naman akong in-order na ganon, di, sabihin ni Rin, gusto mo ng drone, di drone. Wala sa drone. Labas ka pera. Sabi ko, di bougainvillea. Sabi ko, sige, magkano ba? Ako yung, sabihin mo kung magkano, magbibigay ako ng pera for the flowers, ganyan. Sabi ni Ero, sige direct, i-compute ko lang po, papakompute ko po, ganyan. Tapos, so ready na ako magano kasi kailangan na ngang bilhin for the next day. Tapos nung compute si Rod, sabi niya, Direk, okay na po, na-compute ko na po yung bougainvillea na ilalagay sa harap ng bahay. Tapos yung bill niya, 268,000. Pinakompute mo Anong bougainvillea yan? Kumakain ba yan ng mga Tago ka ngayon. Ang lala ng mahal. 268,000. Hindi ko alam. Baka nakakatanggal ng buni at alipunga. Hindi ko alam. Libre lang naman yung mga bougainvillea sa di ba? Mga kalsada, ganyan. 268,000. Totoo. Yun. Hindi ko binili. 268? Maganda pala minimalist na lang. Baka gusto mo kasi puno talaga sa labas o yung mga tanim-tanim lang na gano'n. O yung parang bibili, tapos lalagay, ewan ko, paano umabot na 268,000? Apparently, gano'n naman pala talaga kamahal kapag medyo malalagong bougainvillea. Mm-hmm. So ending, ako yung naghanap din ako sa marketplace sa Facebook. Pero magkano rin? Pero na-push pa rin. Hindi na. Na-push pa rin, pero konti na lang. Hindi bougainvillea, may ibang halaman na lang na dinagdag. Champa. Santan. Santan. Kumamela. Ilang-ilang, ganyan. 268,000, ayun lang. Tapos edit out. Na-edit Ako out din yung nag-edit eksena? out. Di ba? Ganyan siya. Pero yun, at least I kill my darlings. Anyway. Yung sa akin, hindi nakakatawa yung sa akin pero siya, crucial moment. Shooting siya, memory, pero hindi ako part ng prod. So, nung bata ako, taga-probinsya kasi ako, Nueva Ecija. Ayun nga, as you all know, hindi man ako nepo baby, wala akong kilala sa industriya. Pero, meron akong tsuhin noon na siya, yung mga lightman, yung mga crew sa camera department, yan, taga-buhat ng camera, taga-buhat ng mga kable, ganyan. Hindi, nepo baby na yun. Nepo baby na yun. Kahit 1.5 per day. Basta may connection. Basta may connection. Oo, basta may connection. Basta may connection. Oo. So, nung unang panahon, parang ang tuwang-tuwa na ako pag nagkikwento siya na nasushoot nila si Dieter Ocampo. Di ba lahat naman ng bakla
nagsimula kay Dieter Ocampo. Siya talaga yung genesis ng kabaklaan. So, nung, mga 1996, basta 5 years old ako noon. Tapos nag-message siya kay mama tumawag kay mama na mag-shoot daw sila sa San Jose Nueva Ecija na very rare mangyari. So ako, nung bata kasi ako, pangarap kong mag-artista for some stupid reason. So excited ako na mapunta tayo sa shoot, talagang outfit tayo kasi baka mapansin tayo ng director, di ba? Baka ma-discover, ganyan. So excited kami pumunta dun sa shoot. Tapos pagdating namin doon, apparently, ang sinushoot nilang pelikula, Bold. Alam pa naman ng mga tao yung Bold, no? Sinaunang Viva Max. Scorpio Nights 1 ba yan? Ayun, so dahil bold yung palabas, lahat ng eksena, nasa kwarto lang. Tapos nandun lang kami lahat sa may gate sa labas. Tapos for a time, nanonood lang kami, tapos oras na lumipas. Tapos nakikita ko yung tsuhin ko, nagbubuhat-buhat ng kable, ng camera, inutos-utosan ng mga producers. Tapos as a kid, I felt so disappointed na, hala, pang ganito lang ba kami? Ganyan yung realization ko. Nagabuhat lang ba kami ng kable? Ganyan. Kasi syempre, yung connection ko sa showbiz world, tapos parang hindi mo nakikita yung action. Tapos so, somehow, I feel like looking back sa buhay ko, in that moment, doon ko na-feel na balang araw, makakatawid ako sa gate na to and I'll be the one calling the shots. Ayun lang. Ang taas! Inspirational. Gate ba to? Gate 1? Ano ba tong gate? Gateway, charot. Ayun, yun lang. Ang taray naman, inspiration. Kala namin iiyak ka. Iba rin. Look at you now, pumapatay ka na ng Nepo Baby. Pang ilang film mo na ba to, Rod? Pang ilang film mo na yung How to Slay? Pang-apat na. Ito naman, ang unang Pang-apat. kong encounter sa artista up close. Kasi nung bata ko, as a probinsyano again, sobrang akong addict sa fiesta kasi yun lang yung way na may pumupuntang artista sa probinsya, di ba? Tapos dati rare pa mangyari yung mga big stars. So mga nagsisimula artista pa lang. So ang unang artista ko nakita ay si Sheena Lily na kailangan ko maka-work at some point para mag-full circle. Ito na elementary ako nito, tapos mag-isa ko lang nanood ng fiesta nung parang Sarsuela sa may plaza. Ganyan. Tapos lahat kaming taong bayan nasa labas ng standby area ng mga artista. Siyempre hindi kami pinapasok kasi hindi naman kami nga Nepo Baby, mga normal lang kaming tao, ganyan. Out of desperation, for some reason, hindi ko alam kung anong bumulong sa isip ko. Nung may pumasok na pamilya ng politiko, may dumikit ako. Tapos, Nepo Baby. Nepo Baby. Sumunod talaga ako. Tapos, feeling ko, it must be the glasses. Kasi nung bata ako, nag-decide na akong gusto kong magka-glasses para mukha ako matalino. So, feeling nila, kamag-anak ako nung politiko, nakapasok talaga ako sa standby area, tapos wala, para ako nakakita ng Diyos nung nakita ko si Sheena Halili. Ayun, siya na yung first celebrity na na-encounter ko. Ikaw, sino yung unang artistang nakita mo sa buhay mo? Si Sarah Bernhardt. Di ba hindi nyo kilala? Sino? Akala ko kasi ipapasok nyo. from... Akala ko ipapasok nyo yun naman kung gaano ko katanda. 1900s yun, si Sarah Bernhardt. Hindi nyo maalala black and white yung artistang na-encounter. Oh. Mary Walter. May audio mo na ba yun? Silent film ba? Ano na? Silent film? Mary Walter. Paraluman. Hindi, wait. Hindi ko alam kasi ang dami. Kasi nakatira kami dito sa may Vito Cruz. Tapos malapit siya sa Rojas Boulevard. Tapos every MMFF, dinadala kami ng nanay ko sa Rojas Boulevard. So, hindi ko alam kung sinong unang artistang nakita ko dahil ang dami nila. Like, bulto-bulto yung lagi kong nakikita sa flow. Yung pinaka-naaalala ko, Rufa Gutierrez. Take it. Hindi. Nanalo siya ng Miss World, second princess, tapos meron siyang parade. Tapos ang first leg ng parade ay parang from CCP ata yun. So, Rojas Boulevard ulit. Tapos meron akong ang lapit sa kanyang nakita. So, si Rufa Gutierrez. Siya yung pinaka-malinaw na like, isang artista lang.
Kaya ka naging bakla. Kasi Miss World, Rufa Gutierrez. Talagang dahil doon. O yung sayang katrabaho niyan si Miss R.